Narito ang Balitang Pinoy TV. Shoutout din po. Yan. Pati ko Sir Banat by... Magandang araw mga banateros at eto na nga pag-usapan natin ng mga may init na issue. Naku, si Auntie Claire, binastos na naman ang mga teacher. Naku po, bastos talaga itong walang yan to, no? Alam mo, malapit pa naman sa akin ang mga guro. Grabe yung tindi, no? Bastos tong walang yan to, eh. Grabe yung word, no? Grabe. Only Banat by lang ang makakagawa ng mga ganyan. Na pwede mo talaga. Kasi itong mga nasa mga government official na binabash dahil nga sa pagkukurakot at mga katangahang mga pinagsasabi. Minsan nandidemanda yung mga yan, eh. No? Eh, si Banat Bay, walang takot talaga. Kasi ang aking nanay po ay isang guro at siya po talaga ay from, alam mo yung pinakasimulang guro hanggang naging ano siya, university din. Yan ang kanyang pagsisipag. Kaya alam ko yan kasi kahit nung guro pa ho siya ay nag-aaral po siya sa gabi. Yung ano bang tawag mo doon, yung mga PhD, mga ganyan, mga master, ganyan. Ganun ho yung nanay ko sa sobrang tiyaga po niyan. Grabe ho yan. At yung mga barkada niyan, at naging barkada ko na rin, ay yung mga guro. Kaya nga po, kaya napapamura ako dito kay Auntie Claire kasi hayop ka talaga, Auntie Claire. Sabi naman niya, may palusot siya. Okay, mamaya pag-usapan natin yung palusot niya, mas lalo niya pang binastos ang mga guro. Naku po. Pero mga kababayan, wag po nating hingin ang kanyang pagre-resign. Bakit? Okay siya diyan. Oo, kasi kapag ka nag-resign yan, boring na. Hayaan yung mainis yung mga tao sa kanya para talagang bumagsak yung ratings lalo. Biruin mo, no? Walang presidenteng ganito na 57%, negative 57 o ano ba, 27 o negative 57 na. Di umano, ewan ko kung saan ang pinaka-correct doon. Anong negative na ba siya, di ba? Kaya magandang nandiyan dyan siya para lalong bumagsak ang rating, lalong mainis ang taong bayan kay Manang Claire. Hindi nila inaalis si Manang Claire kasi ganyan. Akala nila nakakatulong sa kanila para mag-divert ng mga kung ano-anong issue. Hindi nila alam, the more na nagiging ganyan si Manang Claire, lalo pong nasisira yung sa akin lang, paningin ko lang, no, lalong nagiging kengkoy, nasisira lalo ang administrasyon dahil sa mga pinagsasabi nito ni Manang Claire, di ba? Para lalong masira si Marcos dahil sa kawalangyaan niya. Sama-sama sila mag-session. Hindi kasi alam mo itong si Auntie Claire, hindi ko alam kung pero parang hindi naman kasi sa itsura naman niya, hindi naman po siya mukhang bangag. Pero parang yung pag-iisip niya medyo naapektuhan na. Kasi hindi na ho kasi talaga normal na pati yung mga teacher gaganunin niya, 'di ba? Hindi na ho normal talaga 'yon bilang isang spokesperson, tagapagsalita. Kung ano lang sana yung sasabihin ng presidente nyo, kahit bangag pang sabihin niya, yun lang ang sabihin mo. Pucha, nagsa-side comment eh. No? Galit ang mga guro sa mga sinabi. Hindi ko nga alam kung dala ito ng kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal, o sadyang may tama lang. Hindi, sa totoo. Sana may kamag-anak to, no, na magsasabi sa kanya, tama na po yung ginagawa mo, hindi na ho maganda. Diba? Ako sinusubukan kasi yan eh, yan ang aking ginagawa talaga forever in my life. Yung ina-analyze ko yung mga tao, lalong-lalo na, tayo po ay may kumpanya, at tayo po mismo ang personal na namimili ng mga empleyado, at sabi, grabe sa kabastusan yan si Impactang Claire Castro. Yun pala yung meaning ng ICC, no? Basta banateros, bana talaga ang pagmumura nila sa administrasyon. Grabe ang matindi. Sa Claire talaga, bastos yan. Kay Mabel, shoutout ha. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Impas. Ayun pala yung sinasabing tapos. Analyze ko talaga mga tao. Ini-interview ko yan, inaalam ko yung kanilang mga background. Pero itong ina-analyze ko po si Auntie Claire, hindi ko ma-analyze kung saan siya nanggagaling at bakit ganyan siya. Kasi para sa kalaman ng iba, bago po yan maging opisyal, nung yung vlogger po yan, medyo tinitingnan ko na yung video niyan. Until nung kinampihan niya yung isang abogado na wala ring kaso, tapos ngayon, kaaway niya na yun. At dati talagang bumabati ko sa gobyerno, ngayon kulang na lang, higupit ang tumbong ni Marcos. Dati pala ayaw niya rin sa Marcos. Ayaw niya rin. Kumbaga, hindi niya gusto yung mga ginagawa ni BBM. Yun. Mic check. Ayan na naman yung mic natin. Magpapalit na ba ako ng mic? Yun. Ibig sabihin, ayaw din pala niya kay Manang Claire, okay?
Yan, mic check. Kaya nga hindi ko alam, ewan ko sana naman hindi. Parang ito kaya ay merong ano na, yung bipolar. Alam niyo yung bipolar? Hindi ko ayoko kasi pag ayoko sabihin 'yon sana kasi panlalait 'yung sa mga may bipolar eh. Yung ilalagay ko sa kanila, ihahanay ko si Auntie Claire sa kanila. 'Di ba? Hindi maganda. O 'di ba kasi mas malala si Auntie Claire eh. Yung kanyang ugali talagang yung parang tita mong magulo. Alam mo yun, yung kamag-anak mo ang gulong kausap, parang ganun. Minsan mabait sa'yo, minsan hinuhudas ka, minsan yung utak niya out of this world, yung kanya mga prinsipyo out of this world. Kaya, hindi, baka sabihin ninyo, nagpe-fake news ako. Hindi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit out of this world itong si Auntie Claire. Kasi kailangan Hindi lang siya bipolar eh. Kumbaga mas malala pa doon na actually hindi naman siya nag-iiba ng mga mood eh. Ano lang talaga siya? Talagang mas consistent na kung ano-anong pinagsasabi. unawaan ng mga Pilipino ito eh. Kailangan maintindihan ng mga Pilipino. Bakit ho? Kasi dito ka nga Isang ano lang tayo, kay Banat Bay lang tayo kasi natutuwa ako eh. Kaya sinundutan ko lang ng live ngayong gabi. Matindi rin Okay, dito ka magtataka. Yung mga dating batikos ng batikos noon kay Mocha nung nasa PCO siya, yung mga Malacanang Press Cartel. Yung MPC dyan, batikos kayo ng batikos nung kay Mocha dahil sinasabi ninyo bakit pa siya nagbablog. At the same time hindi siya spokesperson o hindi siya press officer. Ang press officer noon ay ang mga nagsasalita tulad ni Panelo, si Secretary Martin Andanar, at si sino ba isa? Si Roque. Mga matitino, maayos. Si Mocha isang asik lamang para sa kaalaman ninyo, ang asik is mas mababa pa yan sa USEC. Kung sabihin, yung taga trabahante lang. Tapos binabatikos ninyo kasi nagbablog daw. Itong si Yussi Claire, bakit hindi nyo binabatikos? Dahil nagbablog. Pag pinanood mo yung vlog niya, abay balahura. Sa totoo lang balahura yung vlog niya. Hindi ko maintindihan, bakit dati sinasabi nyo, dapat ikaw opisyal ng gobyerno, ikaw ay merong code of conduct. Yung kawalang yan ni Auntie Claire, bakit di nyo pinupuna? Example pa lang yan doon sa vlog. Doon sa vlog. Doon pa lang ang bastos niya na. Tapos dinadala niya pa sa Malacanang yung kabastusan niya. Bakit? Ako di kasi ako nanonood ng mga vlog ni Manang Claire eh. Ano ba? Bastos ba yung mga ano niya? Kumbaga walang kamuduan. Kung dati ayaw niya kay BBM tapos ngayon ganyan na. Alam mo kung may asawa yan, may anak yan, or may mga kamag-anakan, siguro ayaw na rin sa kanya or pare-pareha sila o galit na rin sa kanya. Hindi ko rin alam eh. Iniisip ko nga minsan, baka ayaw na ni Manang Claire yung ginagawa niya. Parang nag-aalala na ako, no? Pero actually, dapat hindi mag-alala sa kanyang tao. Iniisip ko, hindi kaya ayaw niya na yung mga pinagsasabi niya, pero kailangan niyang ibitaw. Kasi nga, baka kung pag umayaw siya, baka yariin siya, o hindi naman kaya, may masamang mangyari. Yung mga ganun, kaya kailangan ituloy niya. Diba? Ako rin, iniisip ko na sa mga vlogger. No? Sa akin lang vision ko lang naman ito. Baka yung ibang mga vlogger ayaw na talaga. Yun nga lang, wala na sila. Hindi na sila makatakas din sa gusto nila. No? Yung Malacanang Press Cartel hindi nyo pinupuna. Bakit? Palamunin ba kayo? Binibigyan kayo ng allowance? May retainers kayo? Finifeed kayo ng mga question? Wala din pala kayong silbi. May iilan lang dyan pumapalag. May iilan pumapalag. Pero karamihan sa inyo, mga higupwit din ni Castro. Sa totoo lang. Higupwit. Mga patay gutom kayo? Wala kayong pera para sa pamilya nyo? Kailangan nyo ng pera? Sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang, kailangan nyo ng pera. Papanalangin ko kayo. Pare-pareho tayo. Di ba? Pero at the same time, ako, hindi ko naman sinasabi ipanawagan nyo si Auntie Claire na mag-resign kasi ayoko siya talaga mag-resign. Malaking benepisyo niya kay Marcos eh. Yung alam mo yun, sa tingin ko yung pagbagsak ni Marcos, 50% dahil sa katarantaduhan ni Marcos, 50% nun dahil tarantado si Auntie Claire. Sa totoo lang feeling... Di ba? Kasi nga, pag 50% kay BBM, 50% ayaw nila kay Manang Claire. Ang daming natatawa dyan, ang daming naiinis. So the more na naiinis sila kay Manang Claire, naiinis din sila kay BBM. Kasi partners in crime yan sa sa diba? Sa pagsasalita. Ibig sabihin, hindi spokesperson ka eh. Diba? Ganun eh. Kaya wag niyong pagre-resign din para talagang dumausdos na ito si Marcos, yung kanyang trust rating. Ngayon kasi, galit na galit ang taong bayan. Lalong-lalo yung mga teacher, tiningnan ko, research ko sa TikTok. Ilagay nyo dyan, Auntie Claire versus teacher, tingnan ninyo. Galit na galit yung mga teacher talaga sa kanya kasi alam mo, wag mo lalahatin kasi. Wag mo lalahatin. Ang ginawa mo, generalize mo. Tapos, isinagot mo pa doon sa time
na may shooting. Mm. Di ba parang anong connect? Kumaga, inano mo yung walang mod, nagtuturo ng walang modo, tapos dun mo pa sinabi, sa time na nagkaroon ng shooting, saan ba yun? Sa Ateneo? Ewan ko kung saan branch yun, o saan lugar yun. Pero di ba Diyos ko po, matanda ka na eh. Bakit naiisip po pa na sabihan ng mga teacher natin, may ilang mga teacher na walang modo? Bullshit, hindi mo dapat sinasabi yun. Para mo baga sinasabi, dahil dito sa mga teacher, kaya itong estudyante na maril. Kasi ang tanong sa'yo, tungkol doon, reaction ng Malacanang regarding doon sa shooting sa Ateneo. Oo, dapat ang sabihin lang nila, alam mo, nakakalungkot yung insidente na yan. Dapat talaga gawan ng paraan dahil hindi ho maganda para sa mga bata yung ganyan. Aksyonan natin anong pa nga pwedeng gawin, pinag-aaralan. Hindi yung sisisihin yung mga guro. Ang yun ang pag-uutak. Sasagot mo dahil walang modo yung mga teacher? Gago ka pa talaga eh. Oo. Diba? Alam mo, Sa mga pumapasok dyan mga kapatid, palike tayo ng ating video. nung isang araw, nung ako'y nakapikit na, sabi ko talaga, Lord, pwede ba tulungan mo naman ako na hindi na makapagmura dahil ayoko na nagmumura? Una, nagagalit ang tatay ko pa. Pangalawa, ayoko na talaga magmura. Kaya lang, kasi yung kawalang niya mo talaga, Auntie Claire, kamura-mura eh. Sa totoo lang. Ha? Yung sagad yung kabastusan mo eh. Dapat ka talaga murahin eh. Yung mga teacher na, ang pangit tuloy na, dahil sa shooting, yung teacher dahil walang modo, ewan ko sa'yo. Baka sabihin niyo fake news, okay? Baka sabihin niyo fake news. Ito, ipe-play ko ha. Tingnan niyo kung gaano kabastos ang bunganga nito ni Claire Castro. Hindi ko nga alam kung abogado ba talaga to. Baka naman na dati itong, alam mo yung mga nagmamadyong lang sa bahay. Oh, wag magagalit na may mga nagmamadyong. Yung mga nagmamadyong sa bahay tapos naninigaw ng mga kasambahay. Parang ganun na eh. Ito si Auntie Claire. O, tinan ninyo ha, pakinggan nito. Ito yung interview niya na binastos. Tapos mamaya, babastusin niya uli. Sabi ko talaga, pakabastos nitong ano na to, no? O, ito. Ma'am, doon sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Yan ang question niya, ha? Ba't kaya tumatawa itong mga reporter? Siguro tatawa sila kay Auntie Claire, no? Ito yung question niya. Zamboanga shooting ang context. Okay? Zamboanga shooting ang context. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no, na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasa uwi yung dalawang estudyante. Ano po ang i-directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po? Basahin ko po na muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places." So, ayong binabasa ni Manang Claire, yan yung sinabi ng Malacanang tsaka yung DepEd, no? So, dapat wala ka ng ibang sasabihin. Hindi ka na magsa-side comment ng sarili mo. Nasisira natin yung Malacanang lalo eh. Sa bagay, maganda naman yan. Sirain mo lang. In our country. I have directed Ay, ako our law nabasahin enforcement yan, tuloy agencies lang natin. to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance. Message from the President, our President. At ito naman po message ang mo naman. ng DepEd. Agad naman Message dito mo mo naman. sa panawagan ng ating Actually, hindi naman kailangan ng message niya eh. Malacanang spokesperson ka, tagapagsalita ka ng Malacanang, hindi ka tagapagsalita dyan ng sarili mo. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University. Pine-play natin to para mas maunawaan ninyo yung context ng kanyang sinabi. Okay? Kasi may iba siyang palusot eh. Out of context daw. Dito, pinapakita niya yung statement ng Malacanang, ng presidente. Okay? Tungkol sa shooting yung tanong ha. Junior High School Campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and Yan, maganda, kumpleto talaga. Hindi yung edit-edit lang. assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. Sa mga bagong pasok ha, palike mo ng video. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe
ng pamunuan Tsaka pag nagsasalita siya, akala mo parang lagi siyang may kaaway na sinusungitan niya. No? Kapag akala mo may kaaway na magtatanong eh. Parang ipupag nasagot siya, oh sige, magtanong ka. Parang gano'n, sungit-sungit mo, tsaka tagapagsalita ka eh. Wala ka namang kapangyarihan, magsasalita ka lang. No, para katuloy langaw na nakatungtong dun sa kalabaw. po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Prima, Hindi siya. lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay Ayan na. lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Minsan na daw niyang nakita ang ilang mga guro ay lumalabag sa ganyang mga kaimoralan. Ito mo, natatandaan ko na yung sinasabi mo. Sila minsan na tuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. O kita mo, sila daw mismo, yung mga guro daw ang nagtuturo ng pagiging walang modo. Gago ka talaga? Talaga bang mga guro nagtuturo? Tangina. Kaya ako, hindi ako nagmumuro. Okay, class. Our lesson for today ay kailangan po nating maging bastos sa ating mga magulang. Ang subject po natin ngayon ay kailangan murahin nyo ang inyong magulang at walang modo dapat ang maging ugali ninyo. Ganito po, 30 minutes akong magtuturo. Dapat maging walang modo kayo, ha? Galingan nyo. Meron bang ganun? Ang ina naman talaga, Manong Claire. Bakit? Okay lang yan, maganda yan. Para lalong maging negative si BBM. Masaya kami sa ginagawa mo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda. Or Ini-imagine ko nga, ano kaya ito, no? Pag halimbawa tapos na yung termino ni BBM, saan kaya siya? Ano kaya ang gagawin? Mamamasyal ba siya sa SM o kahit sa anong mga public place? Ano kaya pag nakita ka ng mga tao, siguro pipicturean ka or upload lang nila tapos walang caption. Grabe kasi. mga ibang tao. Panahon na po. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo. Kita ninyo yung context, di ba? Ano? Napakalinaw, mga kababayan. Ano ang context? Pagkatapos ng basahin yung statement ng Malacanang ng presidente regarding the shooting, Oh, magbablog na siya. Kung ano na nasasabihin niya. siya naman po nagbigay ng kanyang lintik na opinion. Ulitin natin na baka sabihin nyo binobola ko kayo. Oh. Bataan natin ay naggagabayan. Pamunuan po ng DepEd. So, Yan. So, yan yung statement. Ano kasunod niya? ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa So, hindi niya pala pwedeng sabihin ibang context o magpalusot siya. Kasi nandun siya sa lugar ng tanong na yan. mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong Inulit niya. klase ng moralidad. Sila minsan na tuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, Oh, lalo-lalo na sa mga nakakatanda ayun. or Oh. sa mga ibang tao. Oh. Panahon na po, Panahon na. hindi lamang po ang gobyerno, lahat po Grabe. tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing Kita ninyo? Wala siyang ano eh. Ito problema kasi dito sa babae na to eh. Sa totoo lang. Ang sarap bastusin kasi bastos talaga eh. Wala siyang pagtanggap na yung kanya ha. Huwag natin pag-usapan yung statement ng Malacanang kasi yung statement ng Malacanang, puta chat GPT lang yan eh. Ginaganon nyo lang kami. Huwag nyo kaming ginagago dyan. Yung mismong saloobin niya. Ano saloobin nito? Ano saloobin ng Malacanang? Ito yun. Di ba? Ano yun? Yung mga teacher kasi, mga walang modo, hindi tinuturuan yung mga estudyante. Alam mo, as a government, you are the government. You're part of the government. Sana man lang konting pagpapasensya at papaigtingin natin ng kapulisan, ang security doon, kakausapin nyo ang DepEd para, alam mo yun, sana yung... Ganun sana. Hayaan nyo, susubukan nating ayusin. Ganito ang gagawin natin para maging maayos. At i-update ko pa kayo. Ganun lang sana. Huwag ka na mag-side comment na po sa ang pangit na side comment.
Kamote ang puso. Ano yung ganun ba na merong pagkukulang sa DepEd na tila kailangan ng ganitong mga Ay, nagalit tuloy si Lucreng sa'yo eh. Ay, mga nang-clear. Ang puso, Lucreng, ang puso, ang puso. Sorry na, sabihan mo yan ha. Sorry na. Si Lucreng, painumin mo muna ng tubig dyan ha. Si Sorina, ano din eh. High blood din eh. Easy lang, easy. Mga classmate, easy lang kayo. Painumin na maligamgam na tubig yan. Ha? Uminit yung ulo ni Lucreng tsaka ni Sarina. departamento o nagtuturo sa ating mga guro. Alam mo yung mga mistakes na pwede sanang aminin na lang tapos gawa ng paraan. Hindi eh. Yung mistake, itinuro mo doon sa iba. May asawa ba to? Malamang meron. Dapat minsan sinasabihan ni asawa ko, wag naman ganyan. Magagalit na si Sarina sa'yo tsaka si Lucreng. Bakit mo naman natanong yung banat bay? Kasi kung may asawa to, ito yung mga talagang mahirap mahalin. O yung lagi na lang sila tama. Yung sino sa inyo may... sige na, umamin na kayo. Sino sa inyo dyan ang ganitong asawa? Hindi marunong umamin yung asawa ninyo ng sorry. Lagi na lang silang tama. Meron nga biro dyan alam nyo, sabi nila sa mga lalaki. Make sure, sabi ng mga payo ng mga matatanda sa mga anak nilang lalaki. Make sure you choose the right person. Sabi naman nung after a while, after 10 years, Dad, I choose the right person. Sabi niya, oh, how can you say that you choose the right person? Because she is always right. I found the right person. She is always right. Mga kapatid kayo, si Sorina at si Lucreng, kayo ba sa mga misis niyo, ay sa mga mister ninyo, kayo ba lagi ang tama? Minsan ba tumatanggap din kayo ng mga pagkakamali? Parang, oo na, mali na ako. Sorry na. Sarina. Sorry. Bye. Oo na, mali na ako. Sorry na. Sorry na. Sorry na. May prinsipyo yun si Jackie Claire. Okay, tuloy tayo mga kapatid ha. Alam mo, tayo lang lang dito po dyan. Nagkakatuwaan tayo. Salamat ha. Hindi. Basahin muna natin. Total, nagbasa naman na tayo. Paano tayo? Paakyat tayo. Kano may prinsipyo. Ano ito? Kano? Ano yung tas may number itong maliit? Yang si Claire. Kaya di yan siya hihingi ng sorry. Oh, hindi siya magsasorry. Siyempre, kung mali, tatanggapin. Hingi na lang ng sorry sa asawa mo. Sorry na. Wow, yung pangalan niya. Sorry na. Magpapakatotoo ako. Mas marami ako ang tama. Ay, sila pre. Totoo naman may mga ganun talagang babae. Pero siyempre, hindi naman sinilala ni Manang Claire. Diba? Ano pa ba? Sa kangkungan pupulutin yan si Manang Claire. Doon siya matutulog sa kangkungan, no? Tutulog lang. Iba yung, baka sabihin na naman nila, ibang yung term, di ba? Ibig sabihin po, maglasing, tas natulog na lang doon. No? Tatandaan ka talaga namin, Manang Claire. Pusyang galamo ka. Kung baboy ka man, ikaw ang huwag mo nang babuyin ang buong bansa. Kung baboy ka man, ikaw lang. Huwag mo nang babuyin ang buong bansa. Auntie Claire, ay, saan na ba yun? Nasaan na tayo? Ang perfect model ng mga taong nonsense. Oh. Kasi wala na eh. Hindi na ho talaga normal yung kanyang mga pinagagawa. Kaya, sorry na. Bagay na, sorry na. Yun ang pagbigkas ng pangalan sa'yo. Sorry na. Kasi Lucreng talaga. Oh, talaga Lucreng. Inaway mo na naman ang asawa mo. Parang ganito si Auntie Claire eh. Mantakin mo, para bagang walang mali ang gobyerno. Ang dami nga nagagalit doon sa post ko din eh. Sabi, bakit mo naman sinisisi si Marcos o ang presidente dito sa Ateneo? Private ito. Gago pala kayo eh. Sa totoo lang, ang DepEd, hindi naman nasakop lang yung public eh. Pati naman ang private. Sakop DepEd, yan. At the same time, kung saan nakalugar yan, sakop pa rin ng kapulisan yan. Kasakop pa rin ng barangay yan. At yung barangay nasa ilalim ng LGU. At yung LGU nasa ilalim ng DILG. So wag kayo magpalusot at sasabihin niyo walang kinalaman ng presidente dito. Gago. Galing, ang daming alam ni
ni Banat Bay, kaso na-high blood ko yun. Nakaka-high blood naman talaga. Kung ang presidente kinakatakutan, walang mga ganito. Yan ang, Oo. subukan ninyo noon, panahon ni Pangulong Duterte, ganyan. Di ba? Baka pati yung tatay, wala na. Sa totoo lang. Alam mo kasi, ang tao kasi, hindi yan, dalawa lang ang inaano niyan, ang laging, Ganyan kasi nakatakas sa mental hospital. Sino? Tanong lang, si Manang ba yan? dahilan kung bakit susunod yan. Bakit? Because nakikita nila may care, at the same time, may takot. Hindi pwedeng puro care, hindi rin pwedeng puro takot lang. Dapat kombinasyon yan. Tapang at malasakit. Yes. Yan ang meron si PRRD dun eh. Di ba? May tapang siya, pag talagang galit siya, galit siya. Kasi, yung iba natatakot. May nagtanong pa na payag ka ba na bantaan ng buhay mo? Bakit naman, hindi ako papayag, syempre. Kung matino kang tao, ba't ka naman babantaan ng, di ba, ng presidente? Ba't ka naman babantaan ng mga pulis? O ba't ka babantaan? Kung may ginawa kang mali, ay talagang babantaan ka. Lalo na mabigat yung ginawa mo. Pero, di ba, ba't ka matatakot sa Duterte kung wala ka namang ginagawang kasalanan? Dumaan na tayo sa administrasyon ng Duterte. Hindi ako natakot. Kasi wala akong kasalanan eh. Ang matatakot doon yung may mga kasalanan. Kaya, Kahit mga kaibigan niya, basta gumawa ka ng katarantaduhan, you're out. Ganun eh. At kahit sa mga kriminal nun, pag gumawa ka ng katarantaduhan, yari ka. Hindi ko na sasabihin kung paano ka nayari. Diba? Ngayon, sama-sama tayo sa langit. Sama-sama tayo mataas. Kaya walang takot eh. wala na, hindi na natatakot. Sinasabi nila na may posibilidad pa na pwedeng magbago. Si ganito, baka pwede pang mabago yan. Kaya hayaan nyo lang makulong. Kasi lilinisin yan at magbabago. Oo naman, pwede yung ganun. No, yung mga halangang bituka, ikukulong mo lang, tapos sa 10 taon, malalalaya na naman. Pwede naman yun. Kasi kung ganun na lang lagi, hindi na ho kasi natatakot yung mga kriminal. Sa panahon po ngayon, pasama ng pasama ang tao. 'Di ba? Sorina, saka Prema. Saka sino pa ba yung Silok-Treng? Ito, pakinggan nyo to. Nung mga unang panahon dati, kaya lang nakaka-deads o nakakadisgrasyang mabawiin niya ng buhay yung mga taong gano'n. Dala ng galit, may dahilan kung bakit po nila ginawa. Pero ngayon kasi mga kapatid na nakikita ko yung mga gumagano. Yung iba, libangan na lang nila. Pahalang ng pahalang yung kanilang mga bituka sa paggawa ng masama. Ngayon, ano bang dapat gawin? Ikukulong lang? Kaya siguro nagkaroon si Pangulong Duterte noon na ng tapang, no? Na wag nang tularan yung mga ganito kasi may kalalagyan. Yun ang nakikita ko. Diba? Ayan. Alam mo, yung mga, kasi ngayon, tinuturo nila yung mga website na ganito, ganyan. Matagal na yan. Alam mo, kolehiyo pa lang ako meron na yung website na yan. Alam ko yan. Yung mga games o kahit na yun daw yung dahilan kung bakit daw nagiging violente yung mga bata. Alam ko yung mga, basta hindi ko na lang iaano kasi I truly hate that yung mga ganyang klaseng website. May mga ganyan talagang website, huwag nyo ituro doon lang sa website na yun. Ang tarantado dito, DICT. Bakit hindi nyo ma-implement ang ban? Alam mo, ito yung bagay na sa tingin ko isa sa dahilan kung bakit ang bilis umangat ng China ng todo-todo. Alam mo doon sa China, kahit anong gawin mong VPN, kahit anong gawin mong isip, ang hirap talaga makakonek doon sa mga website na hindi nila inaalaw. Oo, makakakonek ka in certain hours, one day, pero madidetect ka agad yung ginagamit mong VPN at Magaling, ilang magaling. mawawala na kagad, hindi ka na makakagamit. I don't know how they do it. Pero sabi ko nga, di ba, I like China, yung lugar hindi yung pamahalaan. I mean, yung lugar. Gusto ko yung lugar nila, pero napakahirap talaga, parang ayoko nang bumalik. Kasi parang na out of touch ka sa world eh. Kasi ang bagal ng internet pagdating sa mga social media, ang bagal. Pero doon ko nga na-realize, too much freedom, talagang it will kill. Too much freedom. Sa atin, lahat gagawin mo eh. Wala namang bawal sa atin eh. Sa totoo lang, yung bata sa atin, suggestion lang yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yan lintik na LTO, di ba? Puna ng puna doon sa mga plaka-plakang ganyan. Pero isang araw lang, may artista. Pinalitan niya yung plaka ng kanyang Porsche. Suspension lang.
Oo. I mean, namimili eh. MMDA, isa pang walang silbi yan. Yan ang pinaka... Suspension lang. Samantalang yung iba, nakikita ko nagda-drive, hindi lang nakaano, parang lalo na pag vlogger, yung mga ganun parang babawian agad ng lisensya. Kumbaga yung mabigat yung mga kinakaso. Walang silbi sa lahat, MMDA. Lalo na nung pumasok si Tory dyan. Dati kahit papaano, medyo may silbi kayo eh. Nung pumasok si Tory dyan, lalo kayo na walang silbi. Oo. Totoo. Alam mo yun, walang ginawa, tapos sisisihin ng ang basura. 'Di ba? Yung sasabihin nilang kahigpitan sa NCAP, namimili lang sila na mahihigpitan. Yung mga, alam mo na, yung mga VIP, kuno, dyan, hindi naman nila hinihigpitan. Yung mga sarili nga nilang traffic enforcer, minsan wala pang helmet eh, mga animal eh. Sorry alam mo, ikaw, isa ka pa, sigo. Yung yung taga-MMDA na mahilig din mag-video-video ng kanyang mga tauhan. Hindi naman siya mga tauhan niya, pero mahilig sa camera kasi. Nakita niyo yung paano siya mag-react nung kay Governor Singson? Di ba? Natakot. Pero nung mga kalaban ay yung mga nasa baba, yung mga taong bayan, ang tapang-tapang. Pero nung kay Gob parang, again wala akong pinipili dito. I don't care kung si Gob yun, Singson yun. Dapat hulihin kung dapat hulihin. Hindi yung ay si Gob yan. Peke eh. Yung katapangan peke. Kaya ako nabibwisit eh. Tapos panayang collab mo sa ibang mga influencer. Alam mo, eto tama sana yung ginagawa nito ng MMDA na to. Ang problema, hanggang may mga tiwali kayong MMDA, nawawalan kayo ng credibility, yung moral authority. Kaliwat kanan pa rin dyan ng tiwaling MMDA, ba't di nyo matanggal? Kaliwat kanan pa rin yung mga nagtatagong MMDA, di nyo matanggal. Diba? X-Crew News.